Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 21. Ang sabi po dito, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito pinapakita sa atin ng salita ng Panginoon na bawat tao, hindi lang naman ang isang tao, halos lahat naman ng tao ay maraming iniisip sa buhay. Marami tayong mga plano, mga bagay na gusto nating marating, mga bagay na gusto nating gawin. At siyempre, ito naman ay maganda sa tingin natin. No? Siyempre, wala naman din naman tayo mag-iisip na masama sa bawat buhay natin, sa bawat sarili natin. So, hindi lang naman sa sarili natin yon, kundi sa mga tao rin sa paligid natin, pamilya natin, mga tao mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. Maganda yung ating mga hangarin, maganda rin naman yung mga motibo, mga bagay na gusto nating gawin. Pero tandaan natin, kahit anong ganda ng mga plano natin, mga bagay na gusto nating gawin, hindi pa rin yung kalooban natin na masusunod kung pag-uusapan ay sa paglilingkod sa Panginoon at about sa kalooban ng Diyos. Kasi masusunod at masusunod pa rin yung kanyang kalooban. Diba? Kaya nga, ang the best na lang na pwede natin gawin ay sumunod, magpasakop at gawin yung kalooban ng Diyos. Sa tagal ko na rin na paglilingkod sa Panginoon, marami na ako naranasan din na kung saan na maraming mga programa, maraming mga patakaran o maraming mga bagay na gustong gawin ang gawain ng Diyos. Marami yung iba nagre-reklamo, negatibo yung sinasabi, no? Maraming mga himutok. Bakit ganito? Bakit ganyan? Yeah? Ang dami, imbes na mag-cooperate na lang para naman sa ikabubuti ng gawain ng Diyos, para naman sa ikabubuti ng nakararami, ay nakikita kasi, parang hindi maganda. Kaya nga, sabi ko kanina, di ba? Marami tayong magagandang naiisip, which is maganda naman, pero kung hindi naman yun ang kalooban ng Diyos, hindi rin naman no? Hindi rin maganda hindi rin mananaig bandang huli. Kasi sa tingin lang natin maganda yun, pero sa tingin ng Diyos hindi maganda, hindi makakabuti para sa atin. Di ba? Maraming mga bagay na ganyan na sa tingin mo tama, kaya nga sabi ng Bible, may mga bagay na sa tingin mo tama, maganda, pero ito pala yung maghuhulog sa iyo sa kapahamakan. At may mga bagay naman sa tingin mo parang hindi okay, parang hindi maganda, pero ito pala yung mas makakabuti para sa bawat isa sa atin. Diba? Parang gamot Ngayon kasi yung gamot na bibigyan nabibigyan na ng lasa, di ba? Ng flavor. Lalo na yung mga bata, ang hirap pa inumin. Lalo na ng mga gamot, di ba? Yung mga liquid na gamot o kaya yung solid na mga gamot, mga tabletas. So ngayon kasi nihaluan na ng flavor, di ba? Pero dati talagang kailangan mo inumin yun. Kung gusto mo talagang gumaling, kahit mapakla yun, kahit mapait yun, kailangan mo pa rin inumin. Kasi yun ang magpapagaling sa iyo, yun ang makakabuti sa iyo. Pero ayaw mo yun, di ba? Kaya nga may mga tao minsan ganun kontra ng kontra, reklamo ng reklamo kapag may programa ang gawain ng Diyos. Kasi sa tingin nila, hindi maganda. Pero ano ba yung masusunod? Yung kalooban ba natin o yung kalooban ng Diyos? At kahit anong gawin mong pagrereklamo, magaganap at magaganap pa rin naman di ba? Pag nagreklamo ka ba, hindi na ba matutuloy yung plano ng Diyos? Diba? Pag naghimutok tayo, negatibo pa yung pinagsasabi natin. Wala, naganap pa rin naman, nangyari pa rin naman yung programa, yung kalooban ng Diyos. So may kita mo, walang saysay. Di ba? Minsan kasi susunod na lang tayo, maraming ganun habang sumusunod, reklamo pa rin ng reklamo. Pero
At least yun na lang, no? Kahit nagrereklamo, sunod pa rin ng sunod. No? Sumusunod pa rin naman. Kasi wala rin naman siya magagawa eh. Kahit magrereklamo ka, kahit anong gawin mo nga paghihimutok, gawa pa rin ng gawa pa rin. No? Pero at least gumagawa pa rin. Pero mas maganda sana, yung gumagawa na lang tayo na masaya. Diba? Nakikipag-cooperate na lang tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi mangyayari yan habang gumagawa, sisi ng sisi. Ayan kasi ganito. Marami ka kasi may kitang mali eh. Diba? Mahirap kasi yung paglilingkod na napipilitan tayo. Kaya nga patuloy na pinapaunawa sa atin yung salita ng Panginoon na yung kalooban ng Diyos malayo sa kalooban natin. Kasi tinatanggal kasi yung natin, yung huwag tayo mamumuhay sa sarili natin. No? Yung tinatawag ng dying of self. Na kalimutan mo yung sarili mo, sino ka ba? No? Tayo ay mga lingkod na walang kabuluhan, tayo naririto para sumunod sa Panginoon. Kaya makita mo, ano ba yung nangyari, di ba? May nagawa ba yung pagrereklamo? Hindi. Kasi natuloy pa rin, nangyari pa rin yung kalooban ng Diyos. Di ba? So, walang saysay eh. No? At saka mahirap yung sumusunod tayo na napipilitan. Kasi wala sa puso yun eh. Pag tayong reklamo ng reklamo. Katulad kay Marta, hindi naman masama yung ginagawa niya, yung pagluluto niya. Pero haba kasing gumagawa siya, reklamo siya ng reklamo. Nakikita niyo yung mga bagay na hindi naman mali, di ba? Hindi naman mali yung ginagawa ni Maria, di ba? Nasa paanan ni Jesus, nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi masama yun. Pero sa kanya, minamasama niya. Di ba? Hindi naman masama yung ginagawa ni Maria, pero sa kanya, minamasama niya. Kasi yun ang problema eh. Di ba? Kung tayo gumagawa, reklamo tayo ng reklamo. Kasi pakiramdam natin, parang tayo lang yung kumikilos, tayo lang yung gumagalaw. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya, napakalaga sa paglilingkod talaga, yun ang palaging itatanim natin sa isip natin, sa puso natin. Kailangan nating sumunod, magpasakop, at gawin yung kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban ng Diyos, hindi naman natin kayang pigilin yun eh. Di ba? Hindi mo kayang i-delay yun. Hindi mo kayang hindi mapangyayari yung kalooban ng Diyos. Kasi pag napigilan mo yung kalooban ng Diyos, hindi na siya Diyos. Di ba? Hindi na siya Diyos. Kasi bakit? Kasi napigilan mo. Ibig sabihin, mas matindi ka pa sa Diyos. Di ba? Mas mahusay ka pa, mas magaling, mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. Kasi bakit? Kasi napigilan mo. Diyos, napigilan mo. Di ba? Kaya pag inipigilan natin yung kalooban ng Diyos, parang pakiramdam natin mas powerful tayo, no? Parang pakiramdam natin mas makapangyarihan tayo na napigilan, no? Yung Diyos na ipatupad yung kanyang patakaran, yung kanyang kalooban, yung kanyang programa. Ay may kita mo dun. At the end, sabi dun, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Ba? Nagpapano ka lang eh. Pinapagod mo lang yung sarili mo. Diba? Sinasayang lang natin yung oras natin. Kapag puro tayo reklamo ng reklamo. Salungat tayo ng salungat dun sa kalooban ng Panginoon. Papagurin lang natin sarili natin eh. Diba? Mas nakakapagod yun eh. Diba? Yung kapag sinasalubong mo yung current, diba? Mas mapapagod ka yun eh. Sa atin, kailangan natin sumunod lang, go with the flow, no? Sa kalooban ng Panginoon para hindi tayo mahirapan. At dadalhin tayo ng agos na yun, ng flow na yun, sa katagumpayan. Di ba? At ang maganda doon, marami tayong matututunan. Marami tayong kukuha mga moral lesson, mahuhubog yung mga karakter natin, yung attitude natin kapag may mga ganung mga sitwasyon. No? Dapat kasi marunong tayo flexible. Bilang naglilingkod sa Panginoon, flexible tayo. Diba? Kung ano yung sitwasyon na dinatnan mo, kailangan marunong kang mag-adapt. Kaya nga ang taong nagsosurvive sa mundong ito, yung marunong mag-adapt. Diba? Marunong maging flexible sa sitwasyon. Diba?
Kaya kunyari, kung dumating yung kahirapan, kailangan marunong ka magtipid ng pagkain mo, di ba? Kung kumakain ka ng isang buong tinapay, kailangan matuto kang kalahati muna, kainin mo ngayong umaga para meron ka pang kakainin mamayang tanghali, di ba? Kailangan maging creative ka rin. Kuntihan mo na kain tinapay, damihan mo ng inom ng tubig, ha? Nakadepende rin paano ka mag-a-adapt Diba? Paano ka magiging creative para makasurvive. Hindi yan sa palakasan. Kasi sa mundong ito, pag kala ka ng iba kasi, para mag-survive sa mundo, kailangan mo maging malakas. Hindi. Sa mundong ito, pag ikaw yung malakas, ikaw nga yung unang itinutumba. Ikaw yung unang ginagawa ng masama 'Di ba? Kasi magiging tinik ka sa lalamunan ng iba, 'di ba? Magiging hadlang ka sa mga taong may mataas na ambisyon sa buhay. Di ba? May mga taong ganyan gagawin nilang lahat kahit masama. Di ba? Para lang malagay sila sa posisyon, para lang mangyari sa kanila yung gusto na yung mangyari sa buhay nila. At yun ang danger kapag ang tao, ipagpipilitan niya yung kanyang kalooban over doon sa kalooban ng Diyos. Doon tayo nahuhulog sa pagkakasala. Doon tayo nahuhulog sa hindi maganda. Tayo ay natatrap doon sa bitag ng kaaway. Kapag pinagpilitan natin na sundin yung kalooban natin. Kasi ang demonyo, gagawa rin ng paraan yan, nasasabihin siya, tama yung desisyon mo. Tama yung paghihimutok mo. Tama yung pagrereklamo mo. No? Papakita sa iyo lahat ng mga negatibo. Tapos, papaniwalain ka. No? Yung ididisib ka kasi. Papaniwalain ka ng demonyo na tama yung ginagawa mo. Di ba? Ganun ang demonyo, ididisib ka. Sabihin ng demonyo, tama yung ginagawa mo. Tama yan, tama yan. No, mali sila. Ikaw yung tama. Kaya mangyayari, nandun na tayo sa ilalim ng pandaraya ng demonyo. Ayaw na nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban, alam natin magtatagumpay Ang kalooban pa rin ng Diyos ang pinaka-the best, ang pinaka-mabuti sa lahat ng planong ginawa natin sa buhay natin. Yung nag-decision tayo na magpailalim sa plano ng Diyos, yun ang pinaka-the best na desisyon na ginawa natin sa buhay natin. Diba? At saan man tayo dalhin ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, alam natin, para ito sa ikabubuti natin, bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng katatagan, the more na lumalim yung ating pananampalataya, pagkakilala sa Kanya, yung relasyon natin sa Panginoon, at anuman yung pwede natin pagdaanan sa buhay, alam natin ito'y ating mapagtatagumpayan. Kasi bakit? Kasi kasama natin ang Diyos dahil ang ating ginagawa ay pagsunod sa Kanyang kalooban. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.